Okay, may bagong mga minamarites si Miss Pebbles, mga ate at kuya, patungkol sa mag-asawang Kuting and Ahas. So, palitan natin ang ating thumbnail. Give me like 10 seconds to do this. Alright. Oh, okay, whatever. May mga lihim ang mag-asawang Kuting and Jahas na nire-reveal ni Miss Pebbles. Ang iba dito, mga alam ko na, mga ate at kuya. But ang nakakatuwa, kung ano yung mga opinion ko sa bakit ganito yung galawan ng mag-asawang Kuting at Ahas, ay ganun din ang tingin ni Miss Pebbles. Okay? So, meron siyang sinulat na article. Basahin natin. Himay-himayin natin. At nabanggit ko to, mga ate at kuya, nung mga nakaraang araw, ha? Listen. Sabi ni Miss Pebbles kanina, ang totoo, naghihigante ang mag-asawa na Kuting at Ahas kay Duterte. Kung tutuusin, nagamit nila ng sobra si Inday Sara. Ano sabi ko nung last vlog ko? May element of vengeance yung ginagawa ngayon ni Kuting at Ahas sa mga Duterte. At baka nga, bukod sa masama ang loob nila, kumpas din yan ng ibang oligarchs. May mga oligarchs na sumuporta kay Kuting nung panahon ng kampanya na wala tayong kaalam-alam, umuulan ng pera, bumabaha ng pera sa headquarters, according to Miss Maharlika. Naglalaglagan ang bundles of money, bag-bag, right? Ang dumadating na pera sa headquarters. Na kung tutuusin, headquarters yun ng unit team, wala doon si VP Sara. Headquarters lang ni Kuting yun. Walang naka-green doon. Walang Sara Duterte representative or Sara supporter na nandun. Pumunta kami doon, walang anino ng mga Sara supporters or staff ni VP Sara sa headquarters ni Kuting. Ang headquarters ni VP Sara doon sa tawid ng EDSA. Inihiwalay, unit team ba yan? Kampanyahan pa lang, hiwalay na. Oh. So maraming lihim na nangyayari panahon pala ng kampanyahan. And then eventually, na-realize namin si Kuting pala ay manok ng mga oligarchs, hindi si Lenlen. Lahat ng mga mayayaman, Diyos ko naman, para lang ding sabong yan, mga ate at kuya. Kung nakikita nilang ang pink na manok ay walang laban sa pulang manok, doon sila tataya sa pulang manok. Although malakas din ang laban ni Lenlen kasi incumbent siya, di ba? Vice President siya ni PRRD sa term ni PRRD. Kilala si Lenlen. Si Kuting nalaos kasi nga tinalo ni Lenlen noong 2016. Oh, kung hindi pa magyaw-yaw si Kuting na dinaya ako pa rin, hindi pa siya marirecognize. Well, kilala siya bilang anak ng dating Pangulo. Pero may mancha ang apelyido nila, mga kuya. Right? May negative connotation ang kanilang apelyido. Ano ang kadikit ng word na Marcos? Magnanakaw. Marcos, magnanakaw. Panahon mo na sana, Kuting, para mabago ang history. Sabi nga ng pinsan mo, hindi mo babaguhin ang history. Gagawa ka ng sarili mong history. Kasi nga ang history about the Marcoses, mga magnanakaw sila. Kurakot. Mamamatay tao. Nung kampanyahan nga, tax evader daw ang mga Marcos, hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kung limpak-limpak ko sa lapi nyo, ba't hindi kayo nagbabayad ng buwis? Right? Yung real estate taxes nila. Allegedly, 203 billion eh. Kung real estate tax pa lang yun, ilang trillion kaya ang properties ni Kuting? Ang laki ng 203 billion kung yun ang kanilang dapat bayaran sa gobyerno. Magbayad kayo ng buwis kung mabuti kayong citizen ng Pilipinas. Kung tax evader kayo, katulad ng stasyon na ganun-ganun yung logo, yung katol na tax evader, o edi ano yan, krimen yan, hindi kayo nagbabayad ng tamang buwis. Kumikita kayo sa bansang ito, may mga propiedad kayo sa bansang ito, hindi kayo magbayad ng tamang buwis. Lahat kinakaltasan ng buwis, lahat nagbabayad ng buwis. Ang binibili ng lahat may dagdag na buwis. At kung ano-ano pang buwis, napakaraming taxes, mga tat kuya. O, na hindi natin nare-realize na pinapasan natin yung mga yan. Okay? Sa pamasahe, sa gastusin, sa mga utility bills, sa pagkain, lahat na. Sa tirahan, lahat may buwis nang hindi natin namamalayan. Kaya ang hirap umusad ng pag-asenso sa Pilipinas. Okay? Kasi lalo na ang buwis na binabayad natin, binubulsa. Anyway, continue natin yung mga nire-reveal ni Pebbles. Sikretong manok pala yung sinakuting ng mga oligarchs. So itong paghihiganti nila sa mga Duterte, may utos ng ibang ano yan.
May utos ng ibang oligarchs na maghihiganti sa mga Duterte na napilayan ang negosyo nung si PRRD ang umupo. Yung mga oligarchs at mga mayayamang negosyante na ang negosyo nila ay illegal, hindi nakapamayagpag panahon ni Pangulong Duterte, isipin nyo na lang kung kanilang negosyo nun ay pagpuputa or droga or kidnap for ransom or whatever, krimen ang negosyo, right? Malaki ang pera sa crime, di ba? Ano pa? Sa money laundering, sa human trafficking, sa sugal at kung ano pang illegal, hindi na mayagpag sa panahon ni Pangulong Duterte kasi matinong presidente. Nagkandalugi-lugi ang mayayamang negosyanteng yan. Ngayon, gusto nilang maghiganti. At paano mangyayari ang paghihiganti? Kailangan manalo ang kanilang manok. Si Lenlen, kahit papano, no? Lutang naman, hindi naman di kalibre ang utak. And wala naman talagang ibubuga. Well, siguro finance nila, ganun ang mga tusong sugarol, di ba? Para hindi halata, lahat tatayaan. Para sure winner, tatayaan lahat ng manok. Hindi yan tataya sa isa lang, ang mga mayayaman. Tayaan ko yan lahat. Alin man ang manalo sa kanila, may utang na loob sila sa akin. Magbigay ng 100M kay Lenlen, kay Kuting, kay Pacquiao, at kung sino-sino pang kandidato. Alin man ang manalo dyan, may utang na loob sa akin bilang oligarch. Masisingil ko yan. Ano ang gusto kong singil? Tigokin nyo si Duterte, pakulong nyo sa ICC. Okay? Ano ba itong paghihiganti ng pamilya ni Kuting? Isa sa ikinagagalit ni Onanay ay yung hindi natanggap si Kuting nung time ni Digong, nag-apply siya sa Department of Agriculture. Nagpapatunay dito si Miss Maharlika. Hi, Maharlika! Can you kulit Duterte na to appoint Bong? Sabi ni Miss Maharlika. Tumatawag daw si Butod sa kanya. Kulitin mo na si Duterte, appoint na si Bong. Hindi naman magiging conflict sa kanyang pa-recount yan eh. Gustong-gusto nila ang DA. May pera yata sa DA, sa importation and whatnot, sa smuggling. Inelbow naman daw ni Tatay Digong. So, ibig sabihin, hindi, ayoko. Tapos sabi pa ni Tatay Digong, matatapos ni Lenlen ang kanyang termino. Sipin nyo na lang kung nanalo sa recount na halimbawa lang, no? Nanalo si Kuting sa recount. Hindi usad pagong ang Korte Suprema. Hindi kayang impluwensya ni Tatay Digong ang Korte Suprema, hiwalay na body yan. May sarili sila doon, hindi pwedeng makialam. Okay? Ang presidente, even sa Senado, hindi kaya makialam ng presidente. Ngayon nga lang, talagang magpinsan kasi lalo sa lower house, di ba? Tapos yung keso, hawak naman sa leeg, nagawan pa nga ng kupita. Kontrolado. But, ganun dapat yon. Ang tatlong branches na yan, walang pakialamanan. Kung ano ang power ng Pangulo, yun din ang power ng Senate President. Yun din ang power ng Chief Justice ng Korte Suprema. Magkapantay. Kung ako ay may kapantay, hindi mo ako madidiktahan. Subukan mo. Supalpal ka sa akin. Okay? So, sabi ni Tatay Digong, matatapos ni Lenlen ang kanyang termino. Ayaw kasi talaga ni Tatay Digong maging vice president niya si Kuting nung panahon na siya ang presidente. Baka nga traitor rin siya ni Kuting eh. Tsaka alam ni Tatay Digong na nagkukukaina yan. Ayoko maging vice president ang nagkukukaina. Mas gugustuhin ko pa yung lutang na babae. Baka ganun yung mindset ni Tatay Digong. Malay natin. Okay. Kaya nung nanalo siyang presidente, pinakita nila kay Digong na siya ang secretary ng DA na wala naman nangyari. Nagnakaw lang sila sa DA. Pagkatapos biglang nilayasan ni Kuting. No? Parang kaya pala sila pang ni Kuting yung DA. Kasi gusto nilang patunayan kay PRRD na kaya kung kunin ang pwestong ito na hindi mo binigay sa akin. Parang reminder din kay PRRD, ayaw mo kung appoint sa DA, eto, akin ang DA. Ang ending, palpak naman siya as DA Secretary, si Kuting, no? Unang tinanggal sa Attorney Vic kasi hindi na ma-appoint ni Onanay lahat ng taong pinangakuan niya. Daming marites ni Pebbles patungkol sa mag-asawa. Bear with me mga tat kuya, mabilis naman ako magbasa, no? Nakatune in naman kayo sa akin eh. Unang tinanggal si Attorney Vic kasi hindi ma-appoint ni Onanay lahat ng taong pinangakuan nila dahil dadaan kay Attorney Vic lahat bilang executive secretary siya ni Kuting. Gumawa sila ng eksena nila Barney, tanong kayo sa comment section kung sino yung mga Barney na yan, ano? Yung Pastrana issue, I think sa ano yan sa customs ba yan? Yung kay Pastrana.
Ilang beses na nakasama ko sa mga rally si Attorney Vic according to Ms. Pebbles, and nagkausap na din kami sa mga nangyari. Masama ang loob ni Attorney Vic, naturalmente, yun kasi isa siya sa malaking dahilan ng pagkapanalo ni Kuting. Kasi ang PFP, mga atit kuya, Partido Federal ng Pilipinas, ay ang nagbuo yata niyan si Attorney Vic. Yan ang partido ni Kuting, Partido Federal. And mas bababanggit pa dito ni Ms. Pebbles ang iba. Yung mga pagsagot, ito nga, yung mga pagsagot niya sa media ni Attorney Vic sa mga tanong na hindi masagot ni Kuting, siya ang sumasalo. Bobo si Kuting second year college. Si Attorney Vic, abogado. Lahat ng bato kay Kuting, siya ang sumasalag. Siya ang sumasagot. Si Kuting, kapag tinanong mo yan, utal-utal yan. Dubi-dubi-dap-dap. Tumatabingi pa ang panga. Kaya nga ayaw makipagdebate sa presidential debate na inorganize ng mga TV networks, di ba? Yun pala yun. May hindi niya papatulan kasi bias. Ay, ayaw ko magpa-interview kay Jessica Soho kasi bias. Ayaw ka lang bigyan ng leakage. Ayaw ka lang bigyan ng advanced questionnaires, Kuting. Pero ano ang ginawa sa'yo ng SMNI? Pinagbigyan ka. Baka nga si Kuting binigyan niya ng advanced questionnaire kaya ang galing-galing sumagot sa mga quad question ni Clarita Carlos. Feeling ko may leakage si Kuting. May advanced questionnaires kung sino man ang nagbigay. Kaya tinanggap ni Kuting ang invitation ng SMNI for presidential interview and presidential debate na hindi inatinan ni Isko, inatinan ni Pacquiao, ni Lenlen, at ng iba pang mga kandidato. Okay? May ipinarinig ako sa kanyang voice record. Oh, ano kaya yung pinarinig ni Ms. Pebbles kay Attorney Vic? May ipinarinig ako kay Attorney Vic Rodriguez na voice record na nagpapatunay na may alam si Kuting sa ginawa ni Barney at ni Taning na pasabog about Pastrana. Ni Barney at ni Tuning siguro ito. Kasi ang mga pasabog nun na binigay nga ni Butod kay Hi ka, Tuning, love ya. Di ba may ganon? Yung paninira pala ni Barney na nag-aaral sa UK, comment nyo na sa comment section. Thank you, Ate Ann. Yung paninira ni Barney at ni Tuning, silang dalawa lang yung nag-reveal nun na kamag-anak ni Vic Rodriguez yung Pastrana, ganyan-ganyan. So parang nepotism and whatnot, di ba? Ang gustong ma-appoint ni Vic Rodriguez, mga kamag-anak lang, yada-yada. May voice recording pala si Pebbles. At shinare niya kay Attorney Vic. Siguro nagulantang si Attorney Vic. Kung hindi aalisin si Attorney Vic sa palasyo, hindi makakapwesto si Langka sa tayaan ng numero. Sino si Langka na bulog-bulog ang muka? Si Mel Yonario. Ito si Mel Yonario, isa sa mga tumaba ito pag upo ni Kuting. Ang daing tumaba pag upo ni Kuting, mga atat kuya. Si Taning tumaba pag upo ni Kuting, yung mga bumubukangkang sa kamangyang, tumaba. Naging baboy ang katawan. Ang hindi pumapayat, si Butod, pero malaki pa rin ang tiyan. At saka si Kuting, hindi kasi sila nagra-rise. Kaya nung meet and greet, walang kanin doon. Naghahanap ako ng kanin kasi lunchtime walang kanin. Ensaymada lang ang hain. Kaya pumutok ang ensaymada issue. Matagal, kung hindi aalisin si Attorney Vic sa pwesto, hindi makakapwesto si Langka, na burog-burog ang mukha, si Mel Yonario, walang mananalo weekly sa loto, which is nangyayari ngayon. Pag upo ni Mel Yonario, laging may nananalo sa loto. Nandiyan pa si Imelda Papi na nananawagan na, tumaya na kayo please, taya na please. Ang pagkaka-appoint ko dito ay God sent. Parang tinadhana. May nakausap ako, sabi pa ni Imelda Papi, ma-share ko lang sa inyo. Meron daw siya nakausap na matanda or nangatok sa bahay nila na nagsasabing sisikat ka, milyon-milyon ang magiging followers mo. What? Well, given, sikat ka na noon, Imelda Papin, sa iyong Sanglinggong Pang-ibig at kung ano mga kanta mo noon. Tapos ngayon may nangatok sa bahay mo at magiging milyon-milyon ang followers mo. Aba, kung merong Melyonario, meron din palang Imeldonario. Okay. Matagal nang magkakausap yang mga yan, si Kuting, si Onanay. Sino yung Onanay? Clue, malit na babae, malaki ang tiyan, nangaagaw ng alak. Magkakausap na yan si Kuting, si Onanay, si Barney at Langka. Pati na din si Michael Ma na nawawala ngayon at hindi na lumitaw simula nang nilabas ni Palangga kung sino ang smuggler. Lumabas lang si Michael Ma nung may nag-leak ng video na Special Envoy to the President, Mr. Michael Ma, sabi ng host sa isang event.
Bakit inappoint ni Kuting ang isang paiimbestigahan na smuggler di umano na hindi na nga itinuloy? Pinsan ni Kuting yung nasa lower house eh. Hindi tinuloy ni Swansing yung investigasyon kasi nga si Michael Ma ay di umano'y business partner ni Ma'am Shi, ni Onanay. Onanay, what's my name? Okay, let's continue. Isa sa mga inconsistency na magpinsan na yan ay yung ipinatawag si Michael Manitamba pero anyari, walang nangyari sa hearing. Yung rest house nila Onanay sa Benguet, magkakatabi sila ng bahay the whole pandemic andun, oh my God, 2 years? Siguro tuliro yung mga yan, ano? Oh. Kasi nag-lockdown eh. Di ba si Taning, nagbablog nga doon sa Benguet, nag-aral pa nga yan sa Cordillera University, whatever, right? Panahon ng pandemic, nag-aaral si hindi naman tinapos ni Taning. Hoy Taning, tapusin mo na yung pag-aaral mo dyan sa London, ha? Okay. Ano pa? Tumatawag pa sa akin si Barney. Si Barney, yung vlogger na Taning. Okay? Yung tumaba rin. Na sumisinga-singa si Pun at dumudura-dura at nagyoyosi pag nagba-vlog. Pero hundreds of thousands ang kita bilang vlogger. Sana all. Di namin ma-achieve yan, namin mga pipitsuging vlogger. Tumatawag pa sa akin si Barney sa Japan video call. Nakikita ko, andun siya sa Benguet. What? Nasa Japan pa si Pebbles. May resibo ako kasi mabilis ang kamay ko sa screenshot. Bushk! Screenshot agad si Miss Pebbles. Tinatawagan ako ni Barney, screenshot ko na po. Magagamit ko balang araw. Trolling nga. Ang tanong, sa dinami-rami ng pwedeng pagtayuan ng bahay lalo na mga laking Maynila tong mga to, bakit sa Benguet kayo magpapatayo ng bahay? At sa compound pa ng rest house nila Onanay, magkamag-anak ba kayo? So si Taning, nagpatayo ng bahay doon. Si Michael Ma, meron din. Si Mel Kiadeng, si Mel Yunayo, meron din doon. Bakit doon kayo nagpatayong lahat? Baka magkakaklase sila sa kung ano man ang tanim sa Benguet. Ano bang tanim sa Benguet? 5 fingers o la presa? Hindi ko alam. Okay. Umpisa pa lang ng eleksyon, hindi pa umuupo yang si Kuting, naglabas kaagad kayo ng issue para siraan si Attorney Vic, agad-agad minadali nyo talaga yung pasabog kasi kapag naging legal na ang pagiging executive secretary ni Attorney Vic kay Kuting, hindi maipapasok ni Onanay ang lahat ng gusto niyang paupuin. Kaya inelbow si Attorney Vic. Magbasa lang kayo, wag kayong maarte, magandang chismis itong sabi ni Ms. Bebos. Isang beses, sinabihan ng mga tao sa palasyo na iuupo si Barney sa pagpili ng mga i-appoint. Ibig sabihin, isasali si Taning Pinoy or si Barney sa Committee on Appointment at ang may gusto nito ay si Onanay, yung maliit na babae na agaw ng alak na malaki ang tiyan. Malaki rin ang mata nito, ang hirap hulaan. Sino ba to? Wala akong idea. Okay. Nag-react ngayon yung matataas na tao sa loob ng palasyo, bakit i-appoint si Taning? Kasi si Taning, mga ate at kuya, hindi pa tapos ng pag-aaral. Requirement yan sa posisyon sa gobyerno na ikaw dapat ay may degree in college at pasado ka ng civil service exams. Ibig sabihin dapat ang credentials mo okay, lalo't mataas na posisyon. Advisor ni Kuting ang magiging pwesto ni Taning sa Kamangyang. Tapos wala siyang diploma in college. Wala. Si Taning ay college dropout. Nag-try nga mag-aral sa Benguet, di rin tinapos. Ningas kugun yan, sabi ng mga friends ni Taning. Pag sinimulan, walang matatapos kasi nga, pagka may panibagong opportunity na maraming makakamkam at mahihita, ligwak na. Dead man ako hindi makatapos, basta ako ay crony. Malay natin crony na si Taning, di ba? Okay. Or bagman na ng mag-asawang yan, si Onanay at saka si Kuting. Ano pa daw? Pumalag daw or nag-react yung mga matataas sa tao sa loob ng palasyo ng Kamangyang, yan sa Pasig. Si Dark Choco ba ito? Yung asawa ng artistang dugong Iranian? Okay, pero Pilipina, syempre. Si Dark Choco, si Attorney Vic, etc. Baka pati si Juan Ponce Enrile, pumalag. Ba't yung appoint yan? Hindi naman nakatapos ang kolehiyo yan. Mabuti pa ako, Taning. Mag-take lang ako ng civil service exams, pwede ako mag-apply sa gobyerno.
Ang sabi nila, hindi kami uupo pag pinaupo nyo yan. At bakit siya uupo? Inang, taning. Hindi kami uupo pag pinaupo nyo yan. Kasi bukod sa hindi qualified si Taning sa posisyon sa gobyerno, alam nila ang ugali ni Taning. Attitude. Antisocial si Taning. Narcissist pa yan. Maraming demands. Gusto niya ganito ang sweldo. Gusto niya tuwing may meeting si Kuting, nandun siya sa tabi. Yun yung mga chuchu, di ba? Si Miss Febo Serami sabi niya or si Miss Sasma, alin sa dalawa. Ang demand ni Taning, magpapa-appoint siya sa gobyerno, ganito ang kanyang salary grade. At tuwing may cabinet meeting, pag pinatawag ni Kuting ang kanyang mga secretaries ng iba't ibang departamento, including VP Sara, si Remulla, si Abalos, at kung sino-sino pang mga appointees, gusto ni Taning, nakaupo siya sa tabi ni Kuting. Para pag nag-pictorials, siya ang pinakamalapit. Like, kasi presidential advisor ang gusto ni Kuting, parang ano nga, ka-level ni Enrile. Ang gusto ni Taning, na maging may mga ganong demand at attitude tong Taning. Mataas kasi ang tingin, mataas ang eri ni Taning, mga kuya. So malamang sasama rin yan sa mga sa mga state visits. Nakasama na nga yan sa New York, di ba? Sa Japan, bumubuntot din yan. Wala naman siyang pwesto sa gobyerno, hindi nga natuloy, nakabili na ng barong. So hindi nakaupo si Barney, nasayang yung barong ng designer na puting ahas. Na sinampa ng kaso si Miss Marlica, nung designer na yon. Okay? Nasayang yung barong, tinira si Attorney Vic, pero bakit si Lagdameo na wala namang gawa, hindi napatalsik? I think si Dark Choco yan. Kasi nga, crony ng Marcos si Dark Choco. What? Yung jowa ng artista na maputi. Crony. Hindi napatalsik. Pero si Taning, talsik. Tumalsik papuntang UK. At least hindi nahalata ni Taning na ayaw sa kanya. Taning, nandidiri sa'yo si Ma'am Shi. Dugyot kay. Aminado ka, di ka naliligo. Singa ka ng singa. Dura ka ng dura. Dahak ka ng dahak. Pag nagla-live ka, nagyoyosi ka pa. Well, pareho naman kayo ni Ma'am Shi kadiri. Kaya lang may attitude na yan si Ma'am Shi. No? Pareho kayong may attitude. Pareho kayong, well, siguro narurumi ka rin kay Ma'am Shi. Kaya lang sabi, mahal na mahal ko ang babaeng ito. Sabi ni Taning, may selfie sila ni Ma'am Shi. Nagtagumpay si O Nanay. Ang daing gana, mga kuya. May binabanggit pa dito si Miss Pebbles, ha? Pati yung mayor ng Bacolod, sino kaya yan? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby look. Baka yung video na yun ni Ma'am Shi, doon yung sa opisina ng mayor ng Bacolod, no? Okay. Pati yung mayor ng Bacolod, yan ang mga pinag-iwanan ng kayamanan ng mga Marcot ng mga super rich ngayon. Yung mayor ng Bacolod, super rich. Lahat naman po ng cronies, super rich. Pati nga yung ate nung, I think yung magulang nung vlogger na small, but terrible. Tapos yung ate niyang si Alice in Wonderland na bilyonarya ngayon. Allegedly, yung tatay ng magkapatid na yan, ng small but terrible, at saka yung Alice in Wonderland, crony yan, tatay nila. General yata yun, tatay nila eh. Okay. Kaya siguro ang yaman-yaman. Diyan ang bahay sa Green Hills. Simula nun, ang gulo na ng appointments na natanggal, right? Nagtagumpay si Onanay na patalsik si Attorney Vic, Attorney Trixie, at ang Yusek na malapit kay Attorney Vic, dito nagsimula ang road tagging. Nabanggit ko kanina. Kapag kadikit ka ni Rodrigo Duterte, ligwak. Road tagging ang tawag. Simula nun, ang gulo ng appointments, kung sino-sino na lang ang inupo, kumpadre, anak ng kaibigan, naging general manager ng Loan Better si Langka, yung Mel Yonario. At hanggang ngayon, lahat ng inupo, walang matinong reports or projects anyari sa Build Better More. Same thing, right? Sabi ko, asa na yung Build Better More? Tatay Digong, build that. Makikita mo, no? Bawat probinsya may pinapagawa. Nasa na yung Build Better More ni Kuting? Ang budget ng Pilipinas, paubos na. Wala pang kalahating taon. Or nangangalahating taon pa lang. 89% ubos na. 5.7 trillion mga adat kuya. Mukhang ubos na yung 5 trillion. Yung putal na lang natitira. Paparating pa yung mga bagyo sa October at November, sa tayo hugot. Mangungutang si Kuting. Okay. Binigyan ng bagong department yung asawa ni Tony Gonzaga na inaanak nila. May malaking ambag din nung eleksyon na wala na din ngayon at hindi mo na nakikita. Binigyan din ng department itong si Bobo. Mga Bobo! Yung first topic natin, mga Bobo. Yung sa poverty, pero hindi siya naniniwala na may naghihirap.
haka-haka lang daw ng mga Pilipino na mahirap ang ating buhay. Ang totoo daw mayaman ang mga Pilipino kasi ang daming tao sa mall. So yung mga namamalimos, yung mga badyaw lalo na, yung mga naaabutan ko ng pa 20, 20, 50 na mga pilay dyan sa tulay at sa mga gilid-gilid ng kalye na mga namamalimos, haka-haka lang nila na mahirap sila pero ang totoo mayaman pala sila. Ganun ba, Gadon? Gadon! Pangag ka ba? Oh. For 2 years, puro intriga at gulo ang binigay nyo sa mga tao na akala nyo hindi lalabas kasi binosala nyo ng pera ang mainstream media. Excuse me, kahit opo lang ang CP namin, kaya naming magpasabog ng issue. Totoo naman, mga mumurahin ng mga cellphone namin, di ba? Oh, hanggang Realme lang kami, Oppo, Vivo. Oh. Minaliit nyo kami ni Napalanga at SAS. Anyari ngayon, kahit binusalan nyo ang mainstream media, alam ng mga tao ang nangyayari. May grupo kaya kami ng Marites dito sa Tondo. So, ibig sabihin, pag may mga umpukan ng Marites sa taga-Tondo si Pebos kung ano ang isusyo ni Pebos, ikakalat din ng mga Marites. Kumakalat ang anomalya mo, Kuting. Okay? Busalan nyo man ng media, malalaman ng taong bayan. Maraming Marites pa naman. Busalan nyo man ng media, may social media pa naman, at meron din silang mga grupo ng Marites sa Tondo, kakalat ang kabalbalan nyo. Okay? Malalaman at malalaman ng taong bayan yan. Oh. Sinampahan ng kaso si Palangga para tumahimik. Si Palangga na isa sa mga malaki ang naitulong ng kampanya nyo. Si Miss Marlica sariling gumagastos ng kanyang airfare. Tsaka yung mga paminamimigay ni Miss Marlica, may mga siya noon, may mga M&Ms na green and red na may mga mukha ni Kuting at VP Sara. Sariling pera ni Miss Marlica yun. Lahat ng sumuporta sa iyo, Kuting, maliit na vlogger, ordinaryong tao, naglabas ng sariling pera. Tapos ngayon wala kayong utang na loob. Ang gusto lang naman ng taong bayan, wag niyo kaming bayaran. Wag niyo isoli ang ginastos namin sa inyo. Magsilbi kayo ng tama, ituloy niyo ang simulan ni Tatay Digong. Kung di niyo kayang pantayan, kung di niyo kayang higitan, pantayan niyo man lang. Wala, inuna niyo ang pangangangkang. Yun nga, wala kayong utang na loob. Una sa lahat, hindi nyo kami binayaran at hindi kami humingi meski 5 para sa mga pamasahe namin papunta sa iba't ibang lugar nung kampanya. Another na walang utang na loob na issue, sino ang nagpalibing sa ama mo, Kuting? Wala ka nga rin utang na loob kay VP Sara kaya bumitaw na yan. The end is near. Pati sa sulat ni Pebos. Ang pinakawalang utang na loob na issue na ginawa nyo ay sa mga taong bumoto at naniwala sa inyo, hindi na kayo naawa sa mga Pilipino. Ang kakapal ng mukha, ano magagawa nyo ba nga? Walang hiya, bagag nawong, kabalan, damol, panit, ang mga may bisyo. Hindi na ito kapal ng mukha na kinalakhan Kapal ito ng mukha ng may bisyo, mga ate at kuya. Karma is a biatch, indeed. Kaya kahit ipagpalit ko ang kaluluwa ko sa demonyo, gagawin ko maalis lang kayo. Sabi ni Pebbles. Nag-uorasyon na yan every 6 o'clock, lagot ka, Kuting. Ang haba na pala ng post ko, sumakit ang mata ko, magpapalab test na ako kasi dami ko na nararamdaman, ginigigil pa ako na mag-asawang Kuting at ahas. Haba na pala. Ang gusto ko lang naman itanong kung kailan magbabayad ng ayuda dito sa kung kailan magbibigay ng ayuda sa sa Tondo. Hoy, ang Tondo, Kuting, lingon-lingunin mo. Ang daing mahirap dyan. Magpapalista sana ako kasi ayaw akong bayaran ni Barney sa kanyang utang na 5K sa akin, sabi ni Pebbles. Hoy, Barney, ang yaman-yaman mo sa UK ka nag-aaral, di mo bayaran si Pebbles, 5,000 lang magbayad ka na. Ang kunat mo naman. Para kayong mag-asawa, suwapang, sugapa. Barya-barya na nga lang, hindi nyo pa bayaran. Magpaayuda kayo sa Tondo. Oo, tas kupitin nyo. Yan ang solusyon nyo sa kahirapan ng Pilipinas, di ba? Kuting, Barney, i-advise mo naman si Kuting ng tama. Matalino ka naman Di ba? Second year college level nga lang si Kuting. Baka nga mataas na ang pinag-aralan mo, Barney, kay Kuting. Turuan mo naman. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo ang presidente ng Pilipinas, mag-advise ka. Di ba yan ang ina-applyan mo, Barney? Maging presidential advisor. O hindi mo kailangan present sa Kamangyang. Mag-text ka lang, mag-chat, mag-video call. Mabibigyan mo na ng advice si Kuting. Ang tanong mga ate at kuya, maganda ba ang mga ina-advise kay Kuting? Or kahit kay Butod ng mga taong nakapalibot sa kanila na according kay Senador Amy, puro mga damonyo ang nasa Kamangyang, puro ahas. May yaw-yaw na ganyan si Senadora Amy. Huwag kang puro yaw-yaw kumilos ka, Senadora Amy.
Agree ba kayo mga dad kuya? Pa-comment sa comment section, mag-like and subscribe din po kayo.